Matapos kumalat ang pahayag ni Crawford na kung sakaling magharap sila ni Manny Pacquiao, 1,000% umano siyang sigurado na mapapatulog niya ang pambansang kamao. Hindi ito pinalampas ng batikang trainer na si Robert Garcia. Para kay Garcia, walang duda na kabilang si Crawford sa mga pinakamahusay na boksingero ng kanyang henerasyon. Hindi maliit na bagay ang accomplishment ng Amerikanong boksingero. Siya ang naging 3-division undisputed champion, isang achievement na bihirang maabot sa kasaysayan ng boxing. Pero dito nagsimulang maging kontrobersyal ang argumento ni Garcia. Para sa veteranong trainer, hindi sapat ang pagiging undefeated at pagiging undisputed champion para maliitin ang legacy ni Manny Pacquiao. Dahil kapag pinag-uusapan ang kabuuang karera, sinabi ni Garcia na ibang usapan ang kalidad at dami ng mga elite fighter na hinarap ni Pacquiao. Sa pananaw niya, hindi maaaring ikumpara lamang ang mga titulo. Kailangang tingnan kung sino ang mga tinalo. Gaano kalakas ang mga ito noong panahon ng laban at gaano kalaki ang naging epekto ng bawat tagumpay sa boxing history. At dito raw malaki ang lamang ni Pacquiao. Samantala, sa panig ni Crawford, malaki rin ang naging epekto ng kanyang panalo laban kay Errol Spence Jr. Isang laban kung saan ipinakita niya ang kanyang technical brilliance, timing, counter-punching, at ability to control the distance. At mas naging malaki pa ang pangalan ni Crawford matapos ang kanyang tagumpay laban kay Canelo Alvarez. Kaya hindi rin maikakaila na may matibay na argumento ang magkabilang panig. Ngunit ang tanong ngayon, kung nagharap nga sina Pacquiao at Crawford sa kanilang prime, sino talaga ang mananaig? Si Pacquiao ba na may bilis, volume punching, footwork, at karanasang makipagsapayan sa iba't ibang henerasyon? O si Crawford na kilala sa kanyang adaptability, ring IQ, switch hitting ability, at malamig na composure? Sa ibang balita naman, sa isang panayam kay Alan Rapido, muling ipinahayag ng dating 3-division world champion na si John Riel Cuadro Alas Casimero ang matagal na niyang hinahangad, ang makaharap si Naoya Inoue. Matagal nang naging personal na target ni Casimero ang Japanese superstar at sa kanyang pinakabagong pahayag, hindi pa rin nagbabago ang kanyang posisyon. Si Inoue pa rin ang gusto niyang makalaban, pero ayon kay Casimero, may mga bagay umano sa likod ng laban na hindi basta nakikita ng publiko. Ipinahayag niya ang paniniwalang may mga hadlang mula sa panig ng Japanese boxing superstar na dahilan kung bakit hindi natutuloy ang kanilang pinapangarap na showdown. Mabigat na alegasyon yon at mahalagang tandaan na pahayag at pananaw ni Casimero ang mga ito, hindi isang napatunayang katotohanan. Nang tanungin kung natatakot umano si Inoue na makaharap siya, diretso ang sagot ni Casimero, exactly. At lalo pa niyang pinainit ang usapan nang muling tawagin si Inoue bilang pagong ng Japan habang ipinahayag niyang siya raw ang tunay na halimaw sa kanilang dalawa. Pero hindi lamang trash talk ang naging laman ng panayam. Dumating ang mas malaking tanong. Magkano ang magiging presyo kung sakaling tuluyang maikasa ang Casimero-Inoue showdown? At dito, naglabas ng malaking numero si Casimero. Ang presyo, 500 million pesos o kalahating bilyong piso. At dito, nagiging kapanapanabik ang kwento dahil ang tunay na tanong ay hindi lamang, magkano ang presyo ni Casimero para kay Inoue? Ang mas malaking tanong ay, kung dumating ang araw na makumpleto na ang lahat ng negosasyon at tuluyang tumunog ang opening bell, sino ang lalabas na totoong halimaw sa loob ng ring? Si Naoya Inoue ba o si John Riel Casimero?